Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kundi tanging lahi lamang ng mga barbarian. Napakahirap gumalaw sa mundo na ito kung wala kang sapat na masisilungan at masasandalan na ibang nilalang. Lalo na hanggang ngayon ata tayo ay pinaghahanap pa din ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga demonyo. Mas ligtas nga tayo manatili sa mundo na ito hanggang nasa panig natin ang lahi ng mga barbarian sa pamumuno ni Brother Benj. Kaya hindi rin natin talaga sila pwedeng pabayaan. Ang magiging tagumpay nila sa digmaan ang magiging kaligtasan natin sa pananatili natin sa mundo na ito. At ngayon Brother Chester, kung nasaan man si Brother Daryl, nakakatiyak ako na ligtas siya. At malayo sa panganib tulad natin ngayon. Kilala naman natin si Brother Daryl. Kung paano siya gumalaw ng maingat at alam niya kung ano ang mga dapat niyang gawin. Kaya sa ngayon ang isipin na lang natin ay nasa mabuting kalagayan ang ating kaibigan at kapatid na si Brother Daryl. At kailangan muna natin isipin ngayon kung ano ang dapat natin gawin upang makatulong tayo sa lahi ng mga barbarian. Sa oras na maganap ang digmaan laban sa lahi ng mga elf. Halika na nga Brother Chester, tayo na munang magpaangin sa labas ng kaharian ni Brother Benj. Upang makapag-isip-isip, sabi ni Dax, at ang dalawa ay nagpatuloy na naglakad sa hallway ng kaharian ng lahing barbarian. Upang lumabas at magpaangin, samantala, sa mundo ng mga engkanto, si Daryl ay kasama-kasama ng lahi ng mga engkanto na sila Prinsesa Blanca, General Raiji at ng ibang mga kasundaluhan. Nanililibot ang buong imperyo at kaharian na ginagawa ng mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao na pagmamay-ari ni Prinsesa Blanca. Habang naglalakad ang lahat, si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, hindi na masama ang imperyo na ito. Ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao ay hindi talaga totally marunong sila bumuo ng ganitong klaseng imperyo. Dahil sa pagpoporsige sa kanila ng mga engkanto na magbuo ng ganitong imperyo. Kaya siguro natutunan nila ang ganitong klaseng talento. Ang pagbuo ng imperyo at kaharian ay hindi basta-basta. Kailangan mo magkaroon ng talento sa pagbuo. At kailangan may malawak ka din na imahinasyon. Para makagawa ka ng isang imperyo at kaharian na nagtataglay ng kagandahan. Ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo naming mga tao, ay sa palagay ko dito na din natuto at nagkaroon ng talento sa pagbuo o paggawa ng ganitong klaseng gawain. Sa aking pagkakatanda at pagkakaalam ang mga nawala sa bundok. Kung nasaan ang lungsod ng mga matatandang manggagamot, ay ang mga cultivator at ibang mga tulisan na nagtataglay din ng mga spiritual na lakas. At ito nga ang mga kalalakihan na nandito ngayon dahil sila ay kinubkob ng mga engkanto upang gawin alipin. Kung totoosin ang mga lahi ng engkanto ay mukhang hindi talaga marunong bumuo talaga ng imperyo at kaharian. Tanging inaasa nila sa ibang nilalang ang paggawa ng kanilang magiging imperyo at kaharian. Kaya wala silang pinapalagpas na pagkakataon. Kapag may tumungo sa kanilang nasasakupan o ginawang tirahan. Tulad sa bundok na malapit sa imperyo ng North Mona. Kapag may sumubok na pasukin ang bundok na iyon. Talagang kinukubkab ng mga engkanto upang gawin nilang utusan. Siguro matagal na panahon na nilang ginagawa ang ganon mga gawain. Hindi lang namin noon napapansin noon panahon pa ni Gun. Sadyang malulupit at mga mapanglinlang ang lahi ng mga engkanto. At walang kasing sama ang kanilang lahi lalo na ang kanilang pinuno. Ang lahi ng mga engkanto ay may tinuturing din na hari.
Ang kanilang hari na si Haring Harry ay nagtataglay ng kasamaan. Tulad din sila ng ibang nilalang na naninirahan sa iba't ibang mundo. Ngayon na nandito ako sa mundo na ito, hindi ko hahayaan na magpatuloy pa ang ganon gawain. At ngayon na nandito na ako sa mundo ng mga engkanto at nalaman ko na ang totoo nilang hangarin sa mga taong kanilang kinukubkab. Tatapusin ko na ang kanilang lahi, sabi ni Daryl sa kanyang sarili sa seryosong tono. Habang naglalakad ng dahan-dahan kasama ang ibang mga kasundaluhan na sumusunod kila Prinsesa Blanca at General Raiji. Samantala, ang mga kalalakihan ay sobrang saya sa mga oras na ito. Ang lahat ay sobrang ganado at tila ang sobrang pagkapagod na kanilang nararamdaman ay tila nawala. Dahil sa bagong patakaran na sinabi ni Prinsesa Blanca. Ang pagbabago ng patakaran ay pabor sa mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Ang lahat ng mga alipin na mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao ay magkakaroon na ng sapat na pahinga. At sila ay makakatanggap ng makakain sa bawat araw na magdadaan. Makakaranas na sila ng 2 beses kumain sa isang araw. At ngayon, sila ay pinahihintulutan ni Prinsesa Blanca na bumuo o gumawa ng kanilang pansamantalang matitirahan. Upang maging masilungan nila sa oras na sila ay magpapahinga na pagkatapos ng trabaho nila sa buong araw na magdadaan. Kaya ang mga kalalakihan ay sobrang saya sa mga oras na ito. Ang mga bulungan ng mga kalalakihan ay naririnig at sinasabi. Ang prinsesa ng lahing engkanto ay nagtataglay ng kabaitan. Hahayaan niya tayo na magkaroon ng sapat na pahinga sa mga bawat araw na magdadaan. At higit pa dun, tayo ay magkakaroon ng sapat na makakain. At ang tulad nito, may masisilungan na tayo na maayos-ayos. Hindi na tayo matutulog kung saan-saan sulok na mayroon ang imperyo na ito. Sabi ng isa sa mga kalalakihan. Nang marinig ito ng ibang kalalakihan, ang isa ay nagsalita din at sinabi, hindi naman tayo natutulog talaga. Simula ng panahon na tayo ay nakubkab at ginawang alipin ng lahing engkanto. Napakaswerte na kung tayo ay bibigyan nila ng pahinga upang makatulog. Ngunit ngayon, sigurado na ang magiging pahinga natin sa bawat araw na magdadaan pagkatapos ng ating mga gawain. Sana noon pa tumungo ang prinsesa ng mga engkanto dito sa ating ginagawang imperyo. Upang matagal na natin naranasan ang ganon kabait na desisyon. Sabi ng mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Ang lahat ay masayang nag-uusap habang bumubuo ng kanilang magiging tirahan at masisilungan lahat. Naririnig nila Z at Shawl ang mga pinagsasabi ng kanilang mga kasamahan. Sila Shawl at Z ay nagkatinginan. At si Shawl ay napabulong na tanging si silang ang nakakarinig. Z, tama sila dahil sa prinsesa ng lahing engkanto na si Prinsesa Blanca. Kaya tayo ay magkakaroon na ng sapat na pahinga, na pinagkait sa atin sa matagal na panahon ng hari ng mga engkanto na si Haring Harry. Ang prinsesa ng lahing engkanto na si Prinsesa Blanca ay may kabutihan din na tinataglay kahit papano. Kung hindi dahil sa kanya, ang tulad nitong masisilungan na ating binubuo o ginagawa ngayon ay hindi natin mararanasan. Dahil walang ibang iniisip ang kanilang hari na si Haring Harry, kundi matapos lang ang imperyo at kaharian na ito. Hindi iniisip ng hari ng mga engkanto na si Haring Harry ang ating mga kalusugan at mga magiging epekto ng ating pagtatrabaho ng husto at walang pahinga. Na kahit na tayo ay mamatay sa sobrang pagkapagod ay wala lang sa kanya. Tanging nasa isip niya lang talaga ay matapos natin ang imperyo at kaharian na ito. Buti na lang ang prinsesa ng lahi ng mga engkanto ay napakalayo ng pag-uugali sa hari nila na si Haring Harry. Na kahit sila ay magkadugo at magkapatid. Tuldok, bulong ni Shawl sa mahinang boses. Nang marinig ito ni Z, ito ay hindi peren masaya. At ito ay nagsalita at sinabi, hanggang kailan natin makakamit ang ganon kabutihan sa atin? At hanggang kailan natin mararanasan ang pagkakaroon ng pahinga? Kung matapos na ang imperyo at kaharian ni Prinsesa Blanca ng tuluyan. Tayong lahat ay babalik na naman sa dati. Sa totoo lang ang ating mga katawan ay nasanay na nawalang sapat na tulog na nararanasan. At ang hindi pagkain ng mga ilang araw ay nasanay na din ang ating sikmura. Dahil sa mahabang panahon ay hindi natin masyadong nararanasan ang ganang mga bagay. Ngunit ngayon, ang prinsesa ng lahi ng mga engkanto na si Prinsesa Blanca, ay ipaparanas ulit sa atin na magkaroon ng sapat na pahinga at tayong lahat ay makakakain ng 2 beses sa isang araw na magdadaan.
ang ating mga katawan ay masasanay na naman sa ganang mga bagay. Ang tanong nga Shal, hanggang kailan natin ito mararanasan? Tulad ng sinabi ko kanina, kapag natapos na natin ang ating mga dapat gawin sa imperyo at kaharian na ito, na pagmamay-ari ng prinsesa ng mga engkanto na si Prinsesa Blanca, tayo ay babalik na naman sa dating paghihirap. At dahil doon kailangan na naman mag-adjust ng ating mga katawan upang makasurvive ulit sa mga araw na magdadaan. Immune na tayo sa pagkagutom at pagkapagod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!